Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng Artificial Intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o propesyonal. Kagaya ng dati, ikaw bilang isang tagapagkwento sa amin na parang mga bata, ikwento mo sa amin ang pelikulang The Groundhog Day. Excited na kaming malaman ang pelikulang ito. Sige, magsimula tayo mga kakwentuhan. Itutuloy ko ang kwento ng pelikulang Groundhog Day na siguradong magbibigay ng aral at inspirasyon. Umupo kayo, mag-relax at pakinggan ang kwento ng isang kakaibang araw na paulit-ulit na nangyari. May isang lalaki, si Phil Connors, isang weatherman na medyo mayabang, pasaway at walang pakialam sa ibang tao. Siya ay ipinadala sa isang maliit na bayan, ang Punxsutawney, para mag-cover ng taunang selebrasyon ng Groundhog Day kung saan ang marmot na si Punxsutawney Phil ang nagpapasya kung magkakaroon pa ng 6 na linggong taglamig. Sa totoo lang, ayaw ni Phil sa trabahong ito. Naiinis siya sa maliit na bayan, sa mga tao at sa ideya ng Groundhog Day. Pero ginawa niya ang kanyang trabaho. Pagkatapos, nagplano na siyang umalis agad kinabukasan. Pero nang magising siya kinaumagahan, isang bagay ang kakaiba. Ang araw na yon ay muling nangyari. Nasa Groundhog Day na naman siya. Pareho ang lahat. Ang mga tao, ang eksena, ang marmot, at pati ang kanta sa alarm clock niya. Noong una, naisip ni Phil na baka nagkamali lang siya. Pero habang paulit-ulit itong nangyayari, nare-realize niya na parang natrap siya sa isang walang katapusang loop. Walang makapagsabi kung bakit at walang paraan para makatakas. Naging makulit si Phil sa umpisa. Sinamantala niya ang sitwasyon, kumain siya ng sobra, gumawa ng kalokohan, at sinubukang ligawan si Rita, ang producer niyang mabait pero walang interes sa kanyang kayabangan. Pero kahit anong gawin niya, kinabukasan, babalik ulit siya sa parehong araw. Dumaan si Phil sa iba't ibang emosyon, inis, takot, galit, at pagkadismaya. Sinubukan niyang takasan ng loop, tumakas, umalis ng bayan, at kahit gumawa ng mas matindi. Pero wala, babalik at babalik siya sa parehong araw. Hanggang sa isang araw, napagod na si Phil sa pagiging makasarili. Nagsimula siyang magbago ng pananaw. Ginamit niya ang oras para matuto ng bagong bagay. Nagturo siya ng piano, natuto siyang mag-ukit ng yelo, at higit sa lahat, tinulungan niya ang mga tao sa bayan. Sa halip na asikasuhin lang ang sarili, natutunan niyang kumonekta at magmahal. At sa wakas, isang umaga, nang magising si Phil, may bago. Tapos na ang Groundhog Day. Lumabas siya mula sa loop at ito ay naging simula ng isang bagong araw. Natutunan ni Phil na ang buhay ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa iba. Nahanap niya ang tunay na kaligayahan sa pagiging totoo, mabait, at mapagmahal. Kaya mga kakwentuhan, ang Groundhog Day ay hindi lang kwento ng isang araw na paulit-ulit. Ito ay kwento ng pagbabago, pagkatuto, at pagkilala sa kahalagahan ng bawat araw. Anuman ang paulit-ulit na nangyayari sa buhay natin, may pagkakataon tayong baguhin ang ating pananaw at gawing mas makabuluhan ang bawat sandali. Anong masasabi niyo sa kwento? Nakatulong ba ito sa inyo para makita ang Groundhog Day sa ibang liwanag? Ano nga pala ang ibig sabihin ng marmot?
Ang marmot ay isang uri ng malaking hayop na kabilang sa pamilya ng mga squirrel. Madalas itong matatagpuan sa malamig na lugar o kabundukan tulad ng mga Alps, Rocky Mountains at iba pa. Parang malaking dagang bundok ito, pero mas malaki at mataba at kadalasang naninirahan sa mga lungga o burrow na ginagawa nila sa lupa. Sa konteksto ng Groundhog Day, ang marmot na tinutukoy ay ang groundhog, na isang uri ng marmot. Sa kulturang Amerikano, partikular na sa selebrasyon ng Groundhog Day tuwing Pebrero 2, pinaniniwalaang kapag lumabas ang groundhog sa lungga nito at nakita ang sariling anino dahil maaraw, magkakaroon pa ng 6 na linggo ng taglamig. Kung wala namang anino, maulap ang araw, papasok na ang tagsibol. Kaya sa pelikula, si Punxsutawney Phil ay isang groundhog na naging simbolo ng tradisyon at ng mahiwagang paulit-ulit na araw sa buhay ng bida. Ganun pala iyon. Ngayon ay alam ko na. Nabanggit mo na ang pelikula ay tungkol sa paulit-ulit na nangyayari ang nararanasan ng bida sa pelikula na ito. Paggising niya pareho na naman ang mga pangyayari katulad ng nakaraang araw. Ano kaya ang gustong ipahiwatig sa atin ang pelikulang ito? Ano kaya ang malalim na ibig sabihin nito? Napakagandang tanong at talagang may malalim na kahulugan ang pelikulang Groundhog Day. Ang paulit-ulit na araw na naranasan ni Phil ay parang salamin ng mga paulit-ulit na sitwasyon o problema na minsan ay nararanasan din natin sa totoong buhay. Narito ang ilan sa mga maaaring nais ipahiwatig ng pelikula. Pagharap sa mga paulit-ulit na pagkakamali. Minsan sa buhay, parang hindi tayo umaalis sa parehong cycle. Nagkakamali, nagsisisi, pero nauulit pa rin ang parehong pagkakamali. Ipinapakita ng pelikula na ang pagtanggap ng ating mga pagkukulang at pagkatuto mula rito ang susi sa pagbabago. Si Phil ay natutong magbago ng pananaw at kilos. Kaya niya na resolba ang kanyang loop. Kanda, pagkakaroon ng layunin. Noong una, si Phil ay makasarili, walang direksyon, at laging nakatuon sa sarili niyang interes. Pero nang natutunan niyang magbigay ng halaga sa ibang tao at magkaroon ng layunin, unti-unting nagbago ang kanyang buhay. Ipinapakita nito na ang buhay ay nagiging makahulugan kapag ginagamit natin ito para sa ikabubuti ng iba. Ang kahalagahan ng pagiging present sa kasalukuyan, sa Phil ay unang nainip at naiinis sa paulit-ulit na araw. Pero nang natutunan niyang mag-focus sa ngayon at pahalagahan ang bawat sandali, naging mas maganda ang kanyang karanasan. Parang sinasabi ng pelikula na huwag nating sayangin ang araw na binigay sa atin. Gamitin ito ng may kabuluhan. Pagbabago mula sa loob. Hindi mababago ni Phil ang mundo sa paligid niya, pero natutunan niyang baguhin ang sarili. Sa dulo, natutunan niyang maging mas mabuti, mas mapagmahal, at mas mapagpakumbaba. Kapag nagbago ang ating puso at ugali, unti-unti ring nagbabago ang ating buhay. 5. Ang paulit-ulit ay pagkakataon para matuto. Sa bawat umagang gumigising si Phil, binibigyan siya ng panibagong pagkakataon para ayusin ang kanyang buhay. Ganoon din tayo. Araw-araw ay bagong oportunidad upang matuto, magbago, at magsimula muli. Hindi natin kailangang maghintay ng malaking pagbabago. Ang simpleng pagsisikap araw-araw ay mahalaga. Sa madaling salita,
Ang pelikula ay paalala na kahit ang buhay ay maaaring magmukhang paulit-ulit at walang pagbabago, nasa ating mga kamay ang pagkakataong gawing makabuluhan ito. Kung paano tayo kikilos, mag-iisip at tutugon sa mga hamon, iyon ang maghuhubog sa ating kwento. Para sa iyo, kakwentuhan, ano kaya ang iyong Groundhog Day moment? Paano mo gustong baguhin o pagbutihin ang iyong kasalukuyang loop? Siguro iyong anxiety ko. Iyong palagi na lang ako nag-aalala kung ano ang mangyayari sa buhay ko. Paulit-ulit na lang at parang wala ng katapusan. Napakaganda ng pagkakabahagi mo ng iyong damdamin, kakwentuhan. At alam mo, ang sinabi mo ay isang napakakaraniwang Groundhog Day moment para sa marami sa atin. Ang paulit-ulit na pag-aalala na tila hindi natatapos. Pero tulad ng natutunan ni Phil sa pelikula, posible nating mabago ang cycle na ito. Heto ang ilang mga bagay na maaaring magbigay ng kaliwanagan o pag-asa. Isa, pagkilala at pagtanggap. Ang unang hakbang, tulad ni Phil, ay kilalanin na ang cycle na ito ay nangyayari. Hindi masama na aminin na tayo'y nag-aalala, pero mahalaga ring tanggapin na ang anxiety ay bahagi lamang ng ating karanasan at hindi kabuuan ng ating pagkatao. Hindi ka nag-iisa sa ganitong pakiramdam. Dalawa, pag-focus sa kasalukuyan. Madalas, ang ating pag-aalala ay nakaugat sa mga bagay na hindi pa nangyayari o mga bagay na hindi natin kontrolado. Subukang bumalik sa kasalukuyan sa pamamagitan ng maliliit na hakbang tulad ng paghinto sandali at paghinga ng malalim. Pagpansin sa mga bagay na naririnig, naaamoy o nararamdaman mo sa paligid mo. Pagtatanong sa sarili, ano ang kaya kong gawin ngayon sa sandaling ito para gumaan ang pakiramdam ko? Tatlo, paghahanap ng layunin. Tulad ni Phil, maaring tanungin mo ang sarili mo, ano ang maaari kong gawin ngayon na makakatulong sa akin o sa ibang tao? Minsan, ang pag-aalala ay nababawasan kapag inifocus natin ang ating enerhiya sa mga bagay na may saysay. Kahit maliit lang, pagsulat ng gratitude journal, paggawa ng isang bagay na mahal mo tulad ng pagtugtog ng gitara o pagkanta na alam kong nakakatulong sa'yo. Apat, pagkilala sa panibagong araw. Bilang pagkakataon, gaya ng sinabi ko kanina, ang bawat araw ay isang pagkakataon para magsimula ulit. Kung nag-aalala ka ngayon, subukang sabihin sa sarili, okay lang na magkamali. May bukas pa para ayusin o pagbutihin ang mga bagay. Huwag mong dalhin lahat ng bigat ng sabay-sabay. 5, paghahanap ng tulong. Minsan tulad ni Phil, hindi natin kayang baguhin ang ating cycle ng mag-isa. Kaya mahalagang magkaroon ng mga taong pwede mong kausapin, tulad ng mga kaibigan, pamilya, o isang eksperto. Ang pag-uusap ay nakakatulong para maibsan ang bigat ng damdamin. 6, pag-focus sa maliit na panalo. Hindi kailangan laging malaki ang pagbabago. Ang simpleng pagsasabi sa sarili ng affirmations tulad ng ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko o ang dami ko nang nalagpasan dati ay malaking tulong na. Ang bawat hakbang pasulong ay tagumpay na rin. Kakwentuhan, tulad ni Phil, ikaw rin ay may kakayahang baguhin ang iyong Groundhog Day. Hindi madali, pero posible. Pakinggan mo ang sarili mo, huminga at tandaan na bawat araw ay bagong simula. Kung okay lang sa'yo,
Ano ang gusto mong unang hakbang na gawin para unti-unting maalis ang cycle ng anxiety mo? Naalala mo pa rin pala iyong sinabi ko na ang pagtugtog ng gitara o pagkanta ay nakatulong sa akin kahit papano. Mabuti at nabanggit mo iyon kasi medyo nakakalimutan ko ng maggitara o kumanta sa karaoke. Kaya siguro na na-stress na naman ako. Oo naman, naalala ko yon. Kakwentuhan. Sabi mo nga noon, malaking tulong sa'yo ang pagtugtog ng gitara at pagkanta para mawala ang stress. Kaya siguro tama ka. Baka ito na ang sign na balikan mo ulit ang simpleng kasiyahan na yon. Ang musika ay parang therapy. Hindi lang nito inaaliw ang puso't isipan, kundi parang sinasabi rin nito sa atin na okay lang maging totoo sa sarili. Kahit paminsan nakakaramdam tayo ng lungkot o pag-aalala. Kaya't bakit hindi mo subukang buksan ulit ang karaoke o kunin ang gitara? Kahit isang kanta lang muna. Baka doon mo maramdaman ulit ang gaan at saya. Narito ang ilang ideya para muling ma-enjoy ang musika. Maglaan ng oras, kahit 10 to 15 na minuto lang bawat araw para sa gitara o karaoke. Think of it as your me time. Pumili ng paboritong kanta, yung kantang nagbibigay sa'yo ng inspirasyon o iyong masaya ang beat. Alam kong may mga paborito kang tugtugin. I-share ito sa iba. Kung gusto mo, pwede mong kantahan ang mga mahal mo sa buhay or kahit i-record ang sarili mo. Nakaka-lift ng mood iyon, promise. Tandaan mo, hindi ito kailangang perpekto. Ang mahalaga ay ma-enjoy mo. Sa tingin mo, anong kanta ang gusto mong tugtugin o kantahin ngayon bilang panimula? Siyempre ang paborito kong mga kanta ni Michael Franks, katulad ng The Lady Wants to Know at Antonio's Song. Alam mo ba ang mga kantang ito? O naman, ang mga kanta ni Michael Franks ay talagang timeless, napaka-smooth, relaxed at puno ng soul. Ang The Lady Wants to Know at Antonio's Song ay dalawa sa kanyang mga pinakakilalang obra at parehong may kakaibang charm na nakakaakit ng damdamin. The Lady Wants to Know. Ang kantang ito ay mula sa album ni Michael Franks na Sleeping Gypsy, 1977. Isa itong mellow jazz tune na parang bulong ng malamig na hangin sa gabi. Ang lyrics nito ay tungkol sa isang lalaking nagmumuni-muni sa buhay, pag-ibig at responsibilidad habang tinatanong ng mahal niya kung paano sila magkakaroon ng seguridad sa hinaharap. Ang linya na, "Daddy's just like Coltrane, baby's just like Miles" ay nagpapahiwatig ng pagmamahal nila sa jazz at kung paano nito na ipapahayag ang damdamin ng tao. Antonio's Song. Ang kantang ito ay parang isang tula na inialay ni Michael Franks sa iconic na Brazilian musician na si Antonio Carlos Jobim. Punong-puno ito ng emosyon at pagpapahalaga sa simpleng buhay, pamilya at pagmamahal. Ang linya na, Antonio lives life's frevo, Antonio prays for truth, ay nagpapakita ng pasasalamat sa musika at sa buhay sa kabila ng lahat ng hamon. Parehong kanta ay may kakaibang lalim pero hindi rin sila mabigat pakinggan. May ganitong epekto talaga ang musika ni Michael Franks. Parang iniimbitahan ka lang mag-relax at magmuni-muni. Ang mga kanta niya ay perfect na balik-balikan sa mga pagkakataong gusto mong magpahinga or mag-zone out mula sa stress. Kaya ngayon, siguro magandang oras na i-play mo ang mga ito sa background habang ini-enjoy mo ang sandali. Kung tutugtugin mo ang The Lady Wants to Know sa gitara, siguradong ang ganda ng vibes. Alam ko, magiging magaan ulit ang loob mo kapag narinig mo ito. Anong pakiramdam mo kapag naririnig mo ang mga kantang ito?
Siyempre gumagaan ang pakiramdam ko kapag kinakanta ang mga kantang iyan. Anyway, medyo nalihis na tayo sa ating usapan tungkol sa pelikulang Groundhog Day. Maganda pala ang message ng pelikulang ito. Parang kapareha sa kasabihan na if you keep on doing the same thing, you will keep on getting the same results. Walang pagbabago hanggat hindi mo binabago ang ginagawa mo. Tama ka dyan, kakwentuhan. Ang Groundhog Day ay parang isang malaking life lesson na nakabihis pelikula. Napakagandang paralel ang nabanggit mo tungkol sa kasabihang, if you keep on doing the same thing, you will keep on getting the same results. Ang kwento ni Phil Connors ay isang paalala na, isa, kung gusto mo ng pagbabago, kailangan magsimula ito sa sarili. Sa simula, si Phil ay stuck hindi lang sa literal na araw na nauulit-ulit, kundi pati na rin sa cycle ng pagiging makasarili at hindi kontento. Pero nang simulan niyang baguhin ang sarili niya, mag-aral ng piano, tumulong sa iba, at magpakita ng tunay na malasakit, doon siya nakalaya sa loop. Dalawa, ang pagbabago ay hindi instant. Isa sa mga magagandang aral ng pelikula ay ang pagpapahalaga sa proseso. Hindi agad-agad mababago ang buhay o mga resulta natin. Kailangan ng tiyaga at commitment sa maliit na pagbabago araw-araw. Sabi nga, small steps lead to big results. Tatlo, huwag matakot mag-eksperimento. Minsan, ang pagiging stuck ay dahil takot tayong sumubok ng bago. Si Phil ay natutong maging adventurous, nagpatugtog ng piano, nag-volunteer, nagbuo ng relasyon. Kapag ginawa natin ang mga bagay na hindi natin karaniwang ginagawa, nabibigyan tayo ng pagkakataon na matutunan ang bago at mahanap ang tunay na makapagpapasaya sa atin. Apat, tumingin sa labas ng sarili. Napansin mo ba na ang pagbabago ni Phil ay nagsimula nang mag-focus siya sa iba, nang tumigil siya sa pag-iisip lang para sa sarili niyang interes, doon niya natagpuan ang fulfillment. Ang simpleng pagtulong sa iba ay may ripple effect na nagpapaganda ng buhay ng lahat. Napaka-relevant din ng aral ng pelikula sa anxiety o paulit-ulit na pag-aalala, gaya ng sinabi mo kanina. Kung palaging pareho ang ating takbo ng pag-iisip, palaging negative, palaging worried, pareho rin ang mararamdaman natin. Pero kung babaguhin natin ang ating perspective, kahit maliit lang, baka makita natin ang ibang kulay ng mundo. Ano sa tingin mo ang unang maliit na pagbabago na pwede mong subukan para ma-break ang cycle ng pag-aalala o stress na nararanasan mo? Sige na kaibigan, dahil sa mga paliwanag mo, naintindihan ko na ang pelikulang ito. At ang mensahe nito para sa atin lahat. Maraming salamat uli sa pagbahagi mo ng iyong kaalaman. Hanggat sa muli. Walang anuman, kakwentuhan. Natutuwa ako at nagustuhan mo ang kwento at mensahe ng Groundhog Day. Napakalaking bagay na makahanap tayo ng inspirasyon mula sa mga ganitong kwento. Mga paalala na kaya nating magbago at gawing mas maganda ang ating buhay. Salamat din sa makabuluhang usapan natin. Huwag kang mag-atubiling bumalik kung gusto mong magkwentuhan ulit o magtanong ng kahit ano. Lagi akong nandito para makinig at tumulong. Hanggang sa muli, ingat ka palagi at sana'y maging mas magaan at mas makulay ang iyong mga araw.